Umaga po. Ang ating papag-usapan ngayon ay si Heart Evangelista. Ano kaya ang mapipil mo kung ikaw ay isang Heart Evangelista at ang iyong mister ay si Cheese Escudero na inuugnay sa tinatawag na flood control anomaly? At specifically, isa sa mga isa sa mga issue ay yung inamin din ni isa sa mga Chis Escudero na tumanggap siya ng 30 million na contribution o donation para sa kanyang kampanya sa 2022 senatorial elections ng 30 million mula kay Lawrence Lobiano. Sino po si Lawrence Lobiano? Siya po ay may-ari ng majority owner po ng tinatawag na Centerways Construction na maraming nakupo o nakuha na mga kontrata mostly sa Sorsogon sa flood control projects. So, yung 30 million, it's a lot of money. Kahit anong sabihin mo, it's 30 million. Napakalaki po niyan. Ngayon, tinanong din sa hearing si Lawrence Lobiano at inamin niya rin kasi unang nag-amin ito ang nagsabi ay si Escudero mismo. So inamin din ni Lawrence Lobiano na nagbigay siya ng 30 million. Pero ang sinabi niyang kwalifikasyon ay nagbigay siya sa personal niyang kapasidad, hindi po galing sa kanyang construction company. Pero ang problema po, ang batas po nagsasabi, Section 95 of the Omnibus Election Code ay nagsasabi po na ang bawal sa Section C, bawal ang mga kontraktor mag-donate sa kahit sinong kandidato. So, walang timeline kung kailan ka mag-donate. Ang batas ay hindi nagbibigay ng timeline. So, ngayon, kung hindi nagbibigay ng timeline, pwedeng ilulusot ito ng mga magaling na abogado. Kasi ito po yun. Article 11, Electoral Contributions and Expenditures. So, nasasabi po rito na ganito, as used in this article, the term contribution includes a gift, donation, subscription, loan, advance, or deposit of money or anything of value, or a contract, promise, or agreement to contribute, whether or not legally enforceable, made for the purpose of influencing the results of the elections. Dito, papasok yan. Was it made for the purpose of influencing the results? Kung yung 30 million na donation ni Mr. Lawrence Lobiano kay Chis Escudero ay, of course, wala ng question, is for the purpose to help him in his campaign. So whatever it is, whatever is the result, the purpose is to help to influence the result of the election. Hopefully, that the candidate would win. So ngayon, pag sinabi mo expenditure, it includes all kinds of payments as long as it is connected to the election for the purpose of influencing the election. So ngayon, ibig sabihin, kagaya kahit sa magdodonate na lang ng campaign, ay if it results in the influencing of election, ay pwedeng masama sa batas na ito. Ang isang tanong dito, dapat ba na yung binigay na para sa isang kandidato ay dapat ba yung
bagay na binigay na masusukat mo sa peso? My answer is yes. Paano natin mapaparusahan beyond reasonable doubt na may ebidensya ka na nagbigay yung tao kung hindi nasusukat sa peso kung magkano binigay? Bagkus, lumalaro sa isip ko na halimbawa nagla-live stream ako, may susuportahan akong kandidato. Tanggalin natin ang tinatawag na freedom of expression. Yun na lang, parang donasyon ko na sa isang kandidato na magsasalita ako na ikakampanya ko siya. Pwede bang makonsidera yan na bawal? Pero kung ako tanungin mo, hindi po kasi hindi nasusukat sa peso kung magkano ang halaga sa peso ng tulong ng isang live streaming. Okay? So ito ngayon, prohibited contributions, basahin natin eksakto ang batas. No contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly. So, sino ang binabawalan? Yung nagbibigay po ang binabawalan. Hindi po binabawalan ang pagtanggap. Anong klaseng batas ito? Ginawa ito sa panahon ni Marcos Sr. No person, no contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly. So, ang napaparusahan yung magbigay. Kung ang bigay niyang alok ay hindi tinanggap, saka pa lamang siya hindi mapaparusahan. Pero kung tinanggap, ay mapaparusahan yung nagbibigay. At ano naman ang nakakaasar itong batas na ito? Ano naman ipaparusa mo sa kandidato na tumanggap? May tumatawag eh. Dali nagla-live stream ako, nagla-live stream. Paki-chat mo na lang. So, ngayon, punta tayo direkta sa C. Natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities with goods or services or to perform construction or other works. Ibig sabihin, pag may kontrata ka, contractor sa gobyerno, either construction, pwedeng supply, pwedeng service, lahat ng klase, hindi ka pwede mag-donate. Pero base sa batas na binabasa dito, wala po akong nakikita na may parusa sa tumatanggap. So, ibig sabihin, si Chis hindi pwedeng parusahan. Pero ang pwedeng parusahan ay yung kontraktor na nagbibigay kay Chis. Ang bawal lang kay Chis kung siya mismo ang humihingi. Pero ang problema dito, ang bawal lang ay kung humingi ka ng pundo mula sa banyaga. So, iyan po ang batas natin, ang labo na batas natin. Dapat magbigay ng definition. Pero I doubt kung gagawin ito ng mga politiko. Kasi sila lang naman po ang tatamaan nito. Ay, nasira yung upuan ko. So anyway, ang pag-usapan natin ngayon yung 30 million at saka iba pang mga flood control projects na kumbaga nasangkot si Chis kasi marami daw siyang tinatawag na insertions. So ngayon, tiningnan ko sa Sumbong sa Pangulo website ang karamihan sa proyekto ni Lawrence Lubiano bilang isang kontraktor ay sa karamihan sa Sorsogon. Pero marami din siyang kontrata sa labas ng Sorsogon. At to think, ito si Saldico ay marami din siyang proyekto sa loob ng Sorsogon na taga-Albay siya. Ganon din mga Diskaya, may proyekto din sa loob ng Sorsogon. Nakikita ko na. So ngayon, may isa pang aligasyon galing kay dating Undersecretary Roberto Bernardo, si Engineer Roberto Bernardo, na nagsasabi na nag-deliver din siya ng pera na
150 million kay Chis Escudero. Bilang share niya doon sa pundo na pinapalo-up niya. Well, after saying that, ang tanong na lang natin ngayon, alam naman kasi natin publicly na binigyan ng regalo ni Chis Escudero ng isang singsing si Heart Evangelista. Ang singsing po ay ayon sa palabas, sa nabasa natin sa Instagram, papalabas natin sa TikTok, ay $1 million. $1 million. I-multiply mo sa 56 sa isang sa isang dollar ay 56 pesos. Kumbaga, ibig sabihin ay $56 million. So, ito po, bago natin ipagpatuloy, nais muna natin ipakita tong singsing na ito. At saka ibang mga regalo ni Chis sa kanyang mahal na heart, mahal na puso. O ito. Kita mo, ang pag-ibig naman kasi, pag ikaw ay nagmahal, hahamakin ang lahat. Kahit sa ikakisisira mo, masunod lamang ang iyong pag-ibig. Yan po, nakikita ba ninyo? O si Chis at saka si Heart. So, nakita ba ninyo yung singsing? Oh? Ayan. Okay, play natin. Play natin. Lisa just bought this Pariba ring, and we're breaking down why it might cost $1 million. Yan. Mark got the ring for her birthday. Oh, what is Pariba? So may singsing na 56 $1 million. Oh, what is Pariba? Pariba is a type of tourmaline that's typically found in Brazil or Mozambique. It's one of the most expensive stones on the market right now. Forget how expensive they are. Finding one of Heart's quality is nearly impossible. Like the earth just doesn't make that. Now I can't tell you the exact origin. O yan yung mga singsing ni Heart na binigay ni Chis. So how can't you tell the exact origin of the ring? But if it's a Brazilian Pariba, this 3-carat one on first 3-carat dibs is one on first dibs was $450 million. $150,000. Hearts looks to be like 5-6 carats, meaning that if it's of Brazilian origin, it likely costs well over $1 million. $1 million daw. Galing daw yun sa Mozambique, sa Africa. Mozambique is still definitely well over $100,000. What do you think of Heart's new ring? Yan. Yan po yung, actually marami pang regalo si Chis Escudero kay Heart. Siyempre, yan ang puso niya eh. So ngayon, ang tanong na lang natin ngayon na maiwan. Pero bago natin sagutin ang tanong, gusto ko ipakita muna yung sentimiento ni Heart. Gusto niya pala sanang dumalo sa rally nung September 21. O sige Heart, sumali ka po sa rally. Napapatago ako sa aking mga tagapakinig, tagapaniwala sa akin na magrarally sa November 30 sa Bonifacio Day. So ito ngayon, pakinggan muna natin si Heart Evangelista. In fairness to her. Pinatay kong tawag ni Michelle kasi nagla-live ako. Pakitawagan mo siya. Ito po, pakinggan natin si Heart Evangelista na umiiyak. Being real, and a lot of, there are a lot of people that would say, oh, you stay unbothered, blah, 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 blah. The sad part is that I'm not the type to be unbothered. Not that I'm patola or anything, but I guess I just have, I'm an empath, and I'm an overthinker, and aside from campaigning to always put myself first, my dreams first, everything, do what I need to do first, I'm not gonna lie that it gets to you sometimes, but also at the same time, I know I've put myself out there so much that it's just part of the territory that people will say this about you, people will bash you about being too thin, about being too fat, about being too all of that. But I could take it. I could really take it. But when it comes to
when Okay, it good. comes to people really, how do I say? When you start coming for my professional integrity, I cannot. Like, I crumble into pieces because we all have dreams, you know? I have been working since I was 13 years old. That's 27 years of working nonstop. I missed a lot of opportunities in life. I miss having normal friends. I miss having a lot of high school friends. I didn't go to prom um, because I worked. I worked. And in a year, for the longest time, I only had 2 weeks vacation. And the 2 weeks was because I had a concert, or like I had ASAP in Japan or whatever. And that was considered a vacation for me. But in a sense, I never stopped working. And even those of you who say bad things about me or whatever, um, I think you were asleep when I was up at 4 a.m. working already. Um, I never, even when people weren't looking, I never stopped working. I had a goal, I had a dream, and I'm very proud of everything that I have achieved. But the sad reality at this point is that sometimes it's very hurtful that as an independent woman like myself, God damn it, I'm so independent. I am so hardworking and I have pride in what I do. And that is diminished. Your hard work is diminished. Your hard work is all of a sudden nothing just because you are now a mere political wife, which is so, not that I'm insulting other women out there, but I feel like, okay, for the record, since I've been working for a long time, the late Senator Miriam Defensor, who is like a second mother to me, who handled most of my contracts when I was younger, she demanded that I get a prenup with my now husband, which means we have complete separation of assets. What is mine is mine. What's his is his. And so, being a woman who is independent, who is working hard, to be dragged in this situation where I have not done anything. I have just been concentrating on my job, on my passion, which is my lifeline. Um, in fact, I'm such a workaholic, I even missed the window of having a child. Um, the reason why I feel very passionate, or maybe in a sense I'm very angry also, is that, sige na, righteous indignation na to, pero pinagtrabahuan ko yung meron ako eh. So, I'm done with the depressed side. I'm done with all. Walang anxiety because I have to speak. I cannot. People ask So, me, nevertheless, yan po yung sentimento niya. Generally speaking, yung sentiment niya po, nakikita mo na malungkot siya. So, before going further, I would like to react to the comments, no? Kauna, si Pastor Rodi Rabi, good morning po. Good morning din po. Si Soothing and Meditation, maraming nainggit kay Heart. Dapat mag-flood control na lang din ang mga naiinggit. Pick 0925, good morning, Attorney Engineer Dr. Toto Kausing. Eddie Sarabusing, Dr. Toto, may dalawa akong tanong. First, totoo ba itong 56 million na halaga ng Singsing? Second, totoo, declare ba ito? At totoo po yun na ang 56 million ay naipakita po kasi yan sa mga Instagram, sa TikTok. Itong pinakita ko kanina na TikTok, yun yung Singsing na makikita mo. So, 56 million worth $1 million ang kiniklaim
So more or less, ang masasagot yan kung tanong sa totoo o hindi, more or less totoo po. So next is, nakalista ba yan sa salin? Ang unang sagot ko sa tanong na yan, hindi kita masasagot sapagkat wala po akong kopya ng salin ni Escudero. Okay? So inang muna, hanggang dyan lang muna tayo. Kasi unang-una, mahirap kasi ngayon ang batas ng salin. Mula nung naupo si Samuel Martires na ombudsman, ay hindi ka na makahingi ng salin. Hindi ka rin pwede makahingi direkta ng salin sa kahit sinong tao. Yan ang pinaka-problema sa ngayon. So, ibig sabihin, if ever there is one good thing that must happen with the appointment of new ombudsman, ay dapat ibasura na yung tinatawag na pagbabawal sa paghingi ng salin. At dapat persahin na ang pagpalabas ng salin ay obligado nila, obligasyon nila, mandato na yan na dapat ilabas na sa mga kanilang sariling personal website na ilabas nila ang kanilang salin. Tanggalin na lang nila yung mga address at saka ibang names na mga sensitive. Pero nandun dapat ang sustansya ng deklarasyon kung magkano. Halimbawa, public naman ang Jollibee, may share ka sa Jollibee, sabi mo Jollibee. Wala nang kung ikaw franchise, wala nang kahit lagyan mo ng address ng franchise, okay lang yan. Huwag mo lang sabihin din mga pangalan na sabihin gusto mo itago, ilagay mo lang amount kung magkano share mo, parang ganon. Tapos kung may pinagkautangan ka, ibig sabihin, dapat aabot na tayo sa punto na isa publiko na ng bawat empleyado ng pamahalaan, ma-elected man o ma-appointed. Saka gumawa sila ng sarili nilang website, lahat. At ilagay nila doon yung kanilang salin every year. I-redact lang nila, tapatungan lang nila ng tinatag na kung ano man puti, i-redact ang tamang term dyan, i-redact lang nila yung mga informasyon na ayaw nila, mga telephone number nila, pwedeng tanggalin yan, account numbers ng mga bangko nila, tanggalin. Pero may nakalagay pa rin na may bank account number. So ilagay kung checking, kung savings bank. Hindi naman yan saklaw ng Data Privacy Act kung magdeklara ka kung anong bangko. What is important is, ideklara mo kung saang bangko, anong branch, pero walang pangalan ng, halimbawa, pero may lagay ng amount. Dapat, ang updated amount up to the time kasi every April 15 of the year ay magsasampa, April 30 of the year pala, magsampa sila ng tinatawag na SALN. So, ilalagay dapat nila. Dapat ganoon para malalaman natin kung nasama ba sa SALN ni Chis Escudero yung binigay niya na regalo. Lahat ng regalo binigay niya sa kanyang mahal na puso. Walang iba kundi si Heart Evangelista. So, dito naman kay Ferdinand San Juan. Good morning po, Atty. Toto Kausing. Grabe naman yan. Nila sobrang gumastos. Well, ganun talaga po mayaman. Pag gumastos ka, relative po yan eh. Depende sa sitwasyon mo. Kung marami kang pera, bali wala sa iyo gumastos ng malaki rin. Kasi what is small sa mga mayayaman ay malalaki na po yan sa mga mahirap kagaya ko. So, pick 0925, Heart Evangelista Escudero should also go to jail. She is obviously a nepo wife. O, titignan natin mamaya. Sagutin natin mamaya, ha? Yung issue na yan. So, Marianita, Catalonia, Kausing, kapatid ko po ito. Good morning po. Si Daddy Lo, pakipanood sa mga pamangking ko dyan. Manood dapat sila para malaman na kung paano gagayahin nila ko. So, ginagawa ko dito sa live streaming. Si Kaloy, my goodness, buti nagtatagalog ka na lang. Hayaan mo na yung English niya. Kung hindi mo kursunado yung English niya, tutok ka lang po sa sustansya ng kwento. Huwag na lang po sa kanyang kwento. Okay? So, PEC 0925, while she is having a very luxurious fashion show on the gutters, opinion mo yan. Pag sinabi mo on the gutters, some people lives down there and many are swimming the flood to sustain her lifestyle. Well, we can say it generally as true, no? PEC 0925. Huwag na lang tayo sabi on the gutters. Sabihin mo na lang na very luxurious fashion show. Yun na lang. Kasi pag sinabi mo gutters, parang masama ang implikasyon. So, Kaloy, can't even speak or proper. Okay, andun na tayo. Pagbigyan nyo na yan. Si Kaloy, laglag ngayon si Escudero. Well, it's
it's the immediate impression na kahit sino, kahit hindi lang si Kaloy, kahit ako, yan ang immediate impression ko. Pick 0925. Is she that stupid and cannot calculate her lifestyle versus her income, even that with her husband and parents, she cannot afford that? So, yung mga tanong sasagutin natin po mamaya, ha? Helen Lee, kwintas ng ado niya, milyon din ang halaga. Okay. So, ang kinikwento ko nga lang about sa Singsing. So, Helen Lee, aso pala, hindi ado. Anonsi, tukoy na po ang mga big wanted expose at evidence SSS mastermind sa kaso ang Anti-Terror Act agad-agad asap sa mga salot ng economic sabotage terrorism sa Pilipinas. So, Cesar Hugar, maayong aga sa imo. Ano ba oras subong? Alas 12 na ba? Alas 11 pa lang. So, maayong aga si Cesar Hugar sa mga full-blooded Ilonggo nga ara dira sa Pulumulok. Amo man sa mga full-blooded mga Ilonggo speaking, maraming Ilonggo speaking po sa lugar namin pero hindi naman sila Ilonggo na tribe. Maraming makapampangan diyan, mga Ilocano, mga Bicolano, mga Waray, lahat na nag-ipon diyan sa South Cotabato, lalo na sa Coronadal. Mati mga kapatid nating Muslim, ang galing mag-Ilonggo yung mga kapatid nating Maguindanao at saka mga Maranao. Pag dyan na gusto na tumira nga dyan sa Coronadal eh. Saan ka makakita? Sa ngayon lang ako nakakita ng huling uwi ko. Tricycle driver, Maranao, Maguindanao. Ay, ibig sabihin ang ganda, di ba? Ang ganda na pagkakaisa. So, they look at each other as ang kapatid ko, hindi ako nahiya magsabi ng kapatid ko ay tricycle driver. So, hindi bali, mga kaibigan niya, mga kapwa niya tricycle driver, mga Maranao, mga Maguindanao. So, ganun lang po sa ngayon, wala na. Yung mga away-away noong 70s, wala na yun. So, Renato Oracion, Sir Toto, mayroon po kayang pagtutunguhan ang hearing sa Senado. Pinapaikot-ikot. Actually, mas maganda pa ang hearing sa Senado kahit paikot-ikot. Kasi nakikita natin, ang ayaw na ayaw ko talaga yung hearing sa ICI na yan. Binuwata yan na ang pangalan niya ay Independent Commission for Infrastructure. Kung ngayon ako, bakit naman umalis si Magalong? Ibig sabihin walang kwenta ang sistema. Pangalawa, ang tawag ko dyan dahil nag-anunsyo na rin executive director nila na si Brian Hosaka. Ay, ano ba yan, Brian? Attorney Brian, pag-isipan mo, which is heavier, the interest of the public, pinaka-highest interest po ng public yung investigation sa kung ano na nangyari. Ano namin, may mga daily-dalying na kayo dyan, tapos tinatago ninyo. Sabi nyo, ayaw nyo mabahiran ng politika. Well, it's less. Kaya susulat po ako sa inyo, Mr. Brian Hosaka. The public is demanding that the investigations being done by Independent Commission for Infrastructure must be live streamed. Paano naman tinatanggap nyo yung isa pa itong mali to si Boying Remulla at saka si Erwin Tulfo. At saka yung kaisipan nila ni Lacson at saka ni Soto at saka iba pa. Bakit ninyo pilitin na dapat bago mo tanggapin ang aplikasyon? Total application pa lang naman yan, wala pang approval. Aplikasyon ng sino mang mga sinasabi na mga guilty na magiging state witness kung hindi magbibigay muna ng ninakaw. Alam mo kung bakit ako kumukontra dyan? Kasi magbubukas po yan ng pintuan sa corruption. Okay, matanong ko. Bakit at ano ang kondisyon ng tinanggap ng ICI, Infrastructure or Independent Commission for Infrastructure? Anong kondisyon na tinanggap nila yung SUV ng GMC na ibinalik kuno ni Engineer Brian Patrick Hernandez? Anong kondisyon? Ibig sabihin, ibinalik lang ilan ninakaw niya ay absuelto na siya. At tinanggap ninyo. At ang isa pang binigay niya yung kanyang Lamborghini. Anong kondisyon yan? Dapat i-public ninyo pati kontrata ninyo sa mga akusado kung paano, dapat mausisa na natin ang bayan yan. Pero ang ninakaw niya, bilyones, tapos ibalik niya, ganun lang. Nagbubukas po yan ng pintuan po sa korupsyon. Nangungurap
may narinig na po ako na nanghihingi ng pera si Boying Remulla kapalit ng kunwari ito lang isusuli. Yung ibang pera ay hindi na isusuli, nakalagay sa bulsa. Kaya yan po ang logic diyan ng batas. Na, yan ang logic po ng batas kung bakit hindi nagre-require na isauli muna ang pera. Bakit? Kailangan mo na, tingnan mo na ang aplikasyon. Pag makita ng aplikasyon kung diyan siya mag-declare siya, kung sinasabi niya, aaminin niya ang krimen, sasabihin niya lahat diyan kung magkano kinuha niya. At doon mo babasihan. Hindi na magbigay ka agad. Anong klase? Tapos pag magbigay ka agad, pirma na, immune na, hindi mo na siya pwede kasuhan. Anong klaseng style niyo yan, Mr. Erwin Tolpo? May kinikita ka ba dyan, Erwin Tolpo? Ikaw, Padpilulaksa, may kinikita ka ba dyan na bakit i-insist niyo dapat magbigay? Idadahilan niyo, kunwari, kailangan mapakita ng good faith. Ay, utot niyo. Kunwari, mapakita ng good faith. Importante muna tingnan ang kanyang testimonya. Pag-apply, wag muna kayo magdesisyon kung tatanggapin o hindi. Titingnan muna. Pagkatapos pang mag-declare siya, saan tong ninakaw mo ito? Asa na to? Asa na to? Saka natin maikwenta kung magkano dapat ang kukunin. For all you know, mas mahalaga pa po ang testimonya kaysa pera. Paano ba may kukonvict ang tao kung ang testimonya ay mahina? Ang hinahabol po natin dito sa ngayon, I hope so na magpapayag din sa akin, yung mga nakikinig sa akin. Ang hinahabol ko dito na makukulong na once and for all, matatapos na ito at the only way na matapos yan ay makukulong ang lahat ng politiko. Mas papayag ako na bigyan ng immunity ang lahat ng kontraktor at ang lahat ng mga district engineer na lahat ng mga government employees na involved. I-absuelto mo na sila. Basta sa kondisyon, kwentahan mo na, isumiti lahat, saka na kwentahin kung magkano isauli. At ang korte ang maghahatol kung magkano. Hindi pwede na si DOJ lang, hindi pwede na si Boying lang ang magsasabi kung magkano. Pag sinabi na hinayaan natin yan kay Boying Remulla, sa mga piskal magsasabi, ang ibabalik halimbawa ni Diskaya ay dapat 40 billion. Sasabihin ni Remulla, hindi, kailangan magbigay ka muna ng pera, masauli ka. Paano natin malalaman kung magkano ninakaw? Kung hindi mo alam magkano ninakaw, hindi mo may susuli. Di ba? So, kailangan mo na alamin kung magkano. Mahirap na yan. Kung nakapirma ka na hindi na sila pwede kasuhan, may iba pa pala silang tinago. Do you get my point? Kaya kung ako lahat ng mga nag-aalok na magiging state witness, kagaya ni Diskaya, ni Brian Hernandez, ni Engineer Roberto Bernardo, lahat sila tanggapin, pati kontraktor, pati lahat na kontraktor tsaka mga opisyal ng bayan, tanggapin na. Ang akin lang ay doon sa kwentahan, huwag muna kayo pwedeng tanggapin nyo yung asasal and good faith kasi wala sa batas naman yan. Pwede nyo natatanggapin subject to the condition na hindi ito basihan na maaprubahan ka at subject to the condition also na kung magkano ang iutos ng korte in the finality of it all kasi tanging korte lamang ang pwede nating asahan na fair mag-assess, magkwenta kung magkano dapat ang ibabalik. Do you get my point? Sana nakikita ng importante ang sa aking puntos. So ngayon, may isa pang itakil ko lang, segue. May sinasabi na nalaman pala na insurance agent pala itong asawa ni Marcoleta at itong insurance provider sa mga proyekto ni Diskaya. Nevertheless, hindi importante yan. Walang kinalaman yan. Bakit? Water under the bridge na yan ang tawag namin. Ano ibig sabihin na water under the bridge? Moot and academic. Bakit? Hindi na si Marcoleta ang Blue Ribbon eh. Ni si Lacson na eh. Wala nang chance. Wala nang ano, kahit wala nang ibig sabihin, wala nang ibig sabihin yun. Wala nang bearing yun. Moot and academic, ulitin ko lang. So ngayon, halimbawa, kahit pa kontra ako siya, kahit pa nagiging insurance giver siya.
Eh di, ipatawag nyo sa Senado yung asawa ni Marcoleta. Ganun ako kasimple. Di ba? Ito si Victoria Mapalo, I'm not with you, ang sigaw ng tao. Paano mo nga, Victoria, bubo ka ba? Paano mo malaman kung magkano dapat ibalik? Kailangan muna kwentahin. Kabubo na sa babaeng ito. Eh kung gano'n ang gusto niyo, magpapatuloy pa ito yung kurakot ganito. Mangungurakot ako. Tapos pag marami na, pag mahuli na ako, nagnakaw ako 100 billion. Aalok kunwari ko, ibalik ko yung 50 billion na ninakaw ko. Pero ninakaw ko 100 billion. So papayagan mo lang, tanggapin mo lang. So do you get my point? Kasi pag pumayag ka ganon, kaisipan po inang kurap. Kung hindi kurap, bubo. Ganun lang po yan. Pasensya na kayo kung nagagalit kayo sa akin. Sa akin na gusto ko lang diin ang puntos. 'Di ba? Ganun lang ako kasimple. Oh, ngayon, gusto no, tatanggap lang tayo kay Diskaya ng 20 billion. Eh, ang ninakaw pala, 40 billion. So, mali yun ang proposisyon ni Bonjing Rimulya, ni Erwin Tulfo, ni Lacson, at saka ni Soto na magbalik daw muna por Vida Galyones. Paano mo malalaman kung magkano ang dapat ibalik kung hindi mo dapat kwentahin? Siyempre, nagsisinungaling mga yan, lahat yan. O ngayon, paano mo sasabihin na tatanggapin mo na kagad si Bryce? Kasi wala pang kwentahan, sinauli na yung GMC. Isauli pa yung Lamborghini, nasauli na. Isauli pa daw isa. Is that enough? Is that fair? Okay, kaya makita mo nagsorry na po si Erwin Tulfo na mali daw siya sa pagsasabi na sometimes we have to bend the law. Pasensya nyo na rin siya. In fairness to Erwin Tulfo. Narinig ko na po yung interview sa kanya, humihingi siya ng tawad. At hindi naman niya po sinasadya. Out of emotion na lang po niya yun. Pero nagpasalamat siya sa lahat ng tumira sa kanya. At tinitingnan niya po yan na isang patas na kritisismo kahit na gumawa pa ng mga mimi na binabasura ng kanyang mukha. Bilib naman ako sa kanya kahit sa ibang issue. Kahit sa kanyang citizenship, kinakasuhan ko siya sa Senate Electoral Tribunal. Pero but that act of Erwin Tulfo, yung humility niya, na readiness, magtanggap ng kamalian, ay suportahan natin. Ay, tapos, mag-comment ako, no? Bago natin ilabas yung iba pang bagay na aking dapat ilabas tungkol kay Cheese at saka kay Hart. So, balik tayo dito kay sino ba yung isa? Ayun, si Pex0925, is she that stupid? So, nabasa ko na yan. Helen Lee, kwentas ng aso. Okay. So, si Anonsi, tukoy na po ang big wanted expose. Nabasa ko na rin yan. Si Cesar Hugar, si Renato Oracion, Sir Toto, mayroon pa kayang patunguhan? Mayroon yan. Let us have our faith. And there is always that divine intervention. Kung hindi dahil sa Diyos, hindi nagpadala ang Diyos ng sunod-sunod na 3 bagyo. Bagyong Krising, bagyong Dante, at saka bagyong Emeng. O Emong ba yun? Na nagtuklapdag lahat ng mga substandard na flood control projects at nagtungo ito sa pagkadiscovery ng mga guni-guni walang proyekto, ghost projects. At tapos Roth Norris, dapat tinanong niya mismo si Cheese, paano ka makaregalo ng ring na milyones, magkano lang ang sweldo? I-discuss natin mamaya yan. Your game is a scam, shame game. Dr. Dapat expect media or internet coverage. There is no funding structure contained in the ICI. Wala nga ang EO. It's pure. Unang-una, ang executive order ay hindi sapat para magbigay ng kapangyarihan na makapag-contempt ang ICI. Walang power to contempt yan. Pasensyahan tayo. Only a law can authorize ICI to cite anybody in contempt. At saka dapat nakalatag yan sa mamamayan kasi top interest ng bayan ito ngayong flood control.
So, your Skimminigam shame, no? Ang problema niyan, siyempre Malacanang initiated yan. Bongbong, ilagay mo rin sa kokote mo. Yan ang problema kapag bubo yung presidente. Ilagay mo sa kokote mo na hindi pagkatiwalaan ka ng tao ng dahil dyan. Unang-una, ikaw lang magdesisyon kung paano gagawin dyan. Pangalawa, hindi nyo pa pinapa-livestream. Sino pa kayo maniniwala dyan? Ha, Bongbong Marcos? O Attorney Claire, I am appealing to you to please instruct the President or sa advice to the President na dapat naman livestream. Huwag nyo naman padamihin ang mga kritisismo laban sa inyo. Nang dahil sa inyo, tinatago ninyo. Anong tinatago ninyo? Kung talagang sincero Attorney Claire Castro, si Presidente sa kanyang pag-imbestiga, the only way is for him to be totally, absolutely transparent. Pag ganito tinatago nyo, kayo lang nakakalam, hindi namin alam. Kagaya sa hindi namin alam anong condition, bakit tinanggap niyo yung sinauli ni Bryce na GMC na worth hindi ko alam kung worth 20 million ba o 10 million, hindi natin alam. Nobody would know. Lamborghini, magkano ba talaga? Hindi alam ng publiko. Salamat po, Conrado Alipio. Squeezy, Toto, balita, asawa ni Marcoleta. Oy, sinabi ko na yan, walang problema yan kasi water under the bridge niyan, Squeezy. Kasi si Lacson na po namumuno. Wala nang say diyan si Marcoleta. Okay? So yung mga pahabol lang ng mga yan, na mga nanggugulo na mga kapwa ni BBM, mga those quarters who would like to defend BBM from this. Yan lang mga gumagawa ng issue. Kagaya rin ng issue kay Gutesa, Master Sergeant Gutesa, pinapalaki nyo na wala naman, an academic naman yan, yung pag-disown ng affidavit kasi ang titingnan naman ng Senado doon, yung kanyang sinabi sa kanyang salita, sa mikropono. Hindi yung sinabi sa dokumento. Pwedeng itapon yun. Hindi na baliwala na yun. It will not affect the integrity of the contents. Tapos, all lawyers, naasar pa ako, marami pang mga abogado na hindi nila alam. Lalo na si attorney, I'm not ashamed of mentioning your name here. Si attorney Barry Gutierrez, spokesman dati ni Leni Robredo, na professor sa College of Law. Maling-mali ka talaga dyan pag sinabi mo na wiped out na totally, it cannot be believed in yung lahat ng testimonya sinasabi ni Gutesa. Ngayon, pag sinasabi mo yan, attorney Barry, you must resign from the UP College of Law if you are insisting on that. Sinasabi mo pa, ibig sabihin mo, kinakampihan mo pa si Romualdez, kinakampihan mo pa ang kababayan mong Bicolano na si Elizaldico? How dare you are attorney Barry Gutierrez? Nagsasalita ka pa doon sa interview kay Christian Isguera. Mali po kayo. I'm sorry to tell you that bawiin mo na po yan, i-correct mo na sarili mo dyan. Do not be so audacious, so bold in speaking kung hindi mo pinag-aralan ang sinabi mo. Nakakahiya po sa estudyante mo sa UP College of Law na mali-mali pa lang tinuturo mo. Attorney Barry? Attorney Barry Gutierrez? So your game is a scam shame. Just compare the PECC and even the NTFL creation. The design and funding support are worlds apart. Kasi batas kasi yan nagbuo niyan. Ang nagbuo naman ng SCI ay executive order lang, wala pong karapatan at walang kapangyarihan si Bongbong Marcos as president to create an office. Yan ang number 1. Kumbaga ad hoc lang yan, papayagan siya, pero pag may kumontra dyan, hindi na po pwede pag challenge siya. Halimbawa may kukontem sila at may kumontra, patay yan. All Walks of Life Vlogs, Andy Jadja Rojas, good day attorney. Squeezy, breaking news, uwi na si Saldi ko kasama si Harry Roque. Ay, hindi yan totoo. Alam mo, Squeezy, schedule na pupunta pa siya sa Singapore sa October 5. He will be flying from Dubai on October 4. He will be flying to Dubai on October 4 from Madrid. Mahilig talaga siya sa Madrid. What is in Madrid na lagi nandoon si Mr. Saldico? Tapos Ferdinand San Juan, tama pa kay attorney, value ng ninakaw nila open sa publiko, dapat yan. Alam natin, pera natin yan eh. Victoria Mapalo, I am not with you. If you are not with me,
the problem is, Victoria Mapalo, your opinion is not warranted. It does not deserve praise. So, squeezy circumstantial evidence yan, Toto. Conrado Alipio, like, share, and subscribe. Crossing towards 1 million subscribers. Opo, pag mag 1 million subscribers po ako, squeezy, dapat tulungan mo rin ako, squeezy, kahit na nagdidebate tayo rito. Ikaw, Victoria Mapalo, pasensya na kung nagpagsalita ako. But if you want to help the cause of justice in the Philippines, the only way is for us to establish jury system. And that will only happen kung ako ang presidente sa 2028. At hindi naman ako tatakbong presidente kung hindi ko makakuha ng 10 million subscribers. Pero kung may 10 million subscribers ako, pagpipilitan ko na, I want to argue against all candidates that there is no other solution in our country, but it is the establishment of the jury system as the system of justice where the judges or the justices have no say. Their function is only to apply the law from the facts established by the members of the jury. Ganun lamang po. Kasi bakit? Samantalahin ko na. Three powers of government, the power to make laws, the power to implement the laws, and the power to judge when there are issues with respect to the laws ay belong to the people. Kaya sinabi po sa Section 1, Article 2 ng ating Constitution, right after the preamble, the first law stated by the Constitution, it says that the Philippines is a democratic and republican state and sovereignty resides in the people. Pag sinabi mo sovereignty, lahat ng kapangyarihan yan, lahat ng kasarinlan, lahat ng mga integridad, lahat ng mga dangal ng bansa ay nasa kamay ng tao. And all authority emanates from them. All government authority emanates from them. Ang lahat ng government authority, which are the three, which is the three, the power to make laws, the power to implement the laws, and the power to judge whenever there are issues regarding the laws that were made. So, with that, it is but fitting and proper that when we have that jury system, it is now the people, through the representatives taken through raffle from the list of voters in every province or in every city, sila ang magja-judge representing the people. Okay? Ganun na po. If you are with me, Victoria Mapalo, please, wag na kayo magdadalawang isip. Itaas na natin. Pag umabot ako ng 20 million subscribers, sigurado panalo ako pagka-presidente. Your game is a scam shame. An independent director is not an in-house employee or even a stockholder. That position is usually reserved for external o yan, pagtungkol dyan sa independent directors. Creation po ng batas natin na sinasabi na lahat po ng corporation na listed sa stock exchange, dapat meron silang independent directors. Okay? That is an exemption to the law that says that you can never be a director of any corporation if you are not a shareholder by even one share. Okay? Ned Tating, independent director po, hindi agent. Okay? Squeezy, easy lang Toto ang puso mo. So, Elgin Katamko, agree po, Attorney Toto, isang panibagong daan ng corruption. Soothing and meditation, simple lang lahat ng kasagutan. At sinabi ni Erwin Tulfo, sometimes you have to bend. Wala. Mali po yan, soothing. I will not accept that proposition that we have to bend the law. For what is the law to be made? If it is to be bent only, to be bent? No, I will not accept that. Conrado Alipio, you're right. We should stick to the law. Squeezy, kasi ito lang po ang aking argumento na simple lang siguro. I hope you are with me when I say that if we can demand compliance to all people, rich and poor alike, in the government or outside of the government, elected or appointed, na sumunod lahat sa batas, tayong mga mababa, mga walang pera, tayong mga, sabihin natin, ignorante, hindi nakapag-aral, tayo pong mga katribuhan lamang na mababa ang tingin ng bayan, ay that's the only way na magiging patas ang laban kung ang lahat ay sumusunod sa batas ng bayan. Kaya hindi option sa akin, I will never accept that proposition
that sometimes we have to bend the law. I'm so sorry. Squeezy, break the law tulad ng ginawa ng Urpong. Milicio Castro Mayor, okay po ang mga opinion niyo kaya watch po kayo kahit hindi live. Thank you. Salamat po, Milicio Castro Mayor. Your game is a scam shame. An independent director is not an employee of the corporation. So, there are, okay, bakit na pala na ano to? Bakit na, bakit nagiging topic tong independent director? Pasensya na natin Ang topic na naman natin, flood control. Eddie Sarabusing, Dr. Toto, agree ako 100% sa regarding sa pagbawi ng pera. Squeezy, martial law ang kaya, sayang lang laway nyo, kulong lahat DDS. Ay hindi naman, kasi maraming DDS, mga kapatid ko DDS. Maraming mga DDS po na magagaling. Ang problema lang sa inyo na mga hindi DDS, ang baba ng tingin nyo sa DDS, akala nyo mga matalino pa kayo sa DDS. Victoria Mapalo, pikon ka ba? Hindi po ako pikon. Pinopoint sometimes I insist. Whenever I insist, I'm raising my voice. Pasensya ka na, Miss Victoria Mapalo. Squeezy, BBM, sa ngayon ito, sisikapin ko sa sunod, Victoria Mapalo, mali ako doon. Sisikapin ko sa sunod, hindi na ko mag-alsa ng boses kagaya niyan. Pasensya na. Other people may disagree with me when I spoke about our topic, Victoria Mapalo. So, BBM will break the law, dissolve Congress and Senate 1997 Constitution. So, Ruth Norris, dapat ikulong na muna silang lahat bago i-sequester pera. Nakahold naman Sa akin, Victoria Mapalo, ano pang use ng isasauli ang pera? Naka-freeze na nga May pinalabas na freeze order ang Court of Appeals sa request ng AMLAC. So what's the use? Gagawin? Doble-doble na. The freeze order is sufficient kung ang mga pera ay nasa bangko, kung ang mga lupa ay nasa titulo, ang hindi lamang masakop ng freeze order, which is tama naman na dapat i-demand natin kasi mahilig na po sa ngayon ang mga kurakot ng bayan na Pilipino na magtago ng pera, hindi nila tinatago sa bangko, sa kanilang kwarto. Quoting from Benji Magalong, Mayor, he said that many politicians that he know who are corrupt are keeping their money in the rooms. They are making the rooms at their own vault. They are not making deposits. Kasi sa ngayon po, Squeezy, ang batas, Victoria Mapalo, pasensya na, ay pag deposito mo ng 1 million sa bangko, kahit 500,000, hahanapan ka ng bangko ng pruweba. Saan nanggaling to? Anong pruweba mo na lihiti mo yung transaction mo na nagkaroon ko ng 500,000? Kagaya nung nanalo ako sa kaso, hinanapan ako ng Union Bank. Saan ang pruweba na bakit meron kang cheque na 6 million? Siyempre, panalo ko yun. Pinakita ko yung order ng court. Pinakita ko yung compromise agreement sa gitna ng plaintiff at saka defendant. So, naipanalo ko yung aking mga kliyente at naibalik ang kanilang karapatan sa lupa. Lupa po yung pinag-usapan nun. So, Roth Norris, dapat ikulong mo na. Tapos, your game is a scam shame. Easy to debunk. Remember, the Stronghold Insurance insured also the Nauhan Mindoro Project. Dapat ibayadan, ang dapat na magbayad yung insurance company. So, which the contractor are Aguila and Sunwest. So, by logic, Mrs. Margarita's links to Saldico, absurd. Kahit na may link pa, basta magbayad. Ganun lang kasimple. Di ba? So, kung na-insure man ng kumpanya nila, I'm sure enough na hindi si Mrs. Marcolita ang may-ari ng insurance company, kundi empleyado lamang siya at saka agent. So what's wrong if you're an agent of an insurance company? Pag pumasok ka, if you're only an agent na nagkaroon ng kontrata, yung kumpanya ang magbabayad kung nasira yung flood control project. So Maynard Salviejo, hindi na nabubura ang sinabi ni Erwin Tulfo na pwedeng baluktutin ang batas kung kinakailangan at lalong hindi malilimutan ng sambayanan sumang-ayon si Buhing Rimulya na sana sabihin yes. Anyway, si Buhing, ang problema kay Buhing, hindi pa siya na umamin ngayon. Mali siya. Buti pa si Erwin umamin, kaya I clap my hands for Erwin for doing that. Your game is a scam shame.
construction insurances are few in our country. Most of the big-time contractors use their service because they have huge capital. At saka kung ganon, kailangan na maghigpit ng reinsurance. Bakit? Dahil dito hindi sila mahigpit, lahat ng sira po sila magbabayad niyan. Kasalanan nila bakit tinanggap ng insurance na yan. Dapat, in-examine din nila, yung contractor, may kakayahan ba ito? Baka magbabayad lang ako nito. Kagaya sa akin, nagpa-insure ako. 60 years old na daw ako, hindi na ako tinanggap. Hindi ako tinanggap ng Pro-Life. Hindi na ako tinanggap ng, Sun Life. Oh. Your game is a scam shame. They are not your car insurances. Okay? Ricardo, ang pagkar naman kasi, ang fate ng insurance companies ay doon sa sasakyan. Ngayon, ang insurance naman sa construction, ang dapat ang fate nandun sa trabaho. Kung balahura ang trabaho, bakit ako mag-insure? Magbabayad ako pag masira? In no way. Kasalanan na rin ng stronghold yan kung sino pa na mag-insure ng mga project na sira-sira. Kaya dapat yung DPWH must be efficient. Kontakin ko nga si Vince Dizon, advise ko kung anong gagawin. Kahit na nasira na yung kahit mga tinatawag na ghost, kailangan magbabayad ang insurance company equivalent amount para maitayo yung ghost. Maibubuhay natin ang ghost. So Ricardo Floreto, napanood ko interview ni Senator Marcolita ng vlogger, ang asawa niya ay independent coordinator sa isang insurance. Ganun ba? Kasi meron pong agent insurance, tapos ang alam ko meron na ngayon examination hindi ka na basta-basta pwede maging agent. Tapos kung may examination ka, licensed agent ka ng insurance company, meron ka pa, makipag-usap ka sa licensed agent, pwede mo ba gawin mo akong sub-agent? Parang ganun po. Kagaya na ganun sa mga pagbibilihan ng lupa, ay kailangan na licensed broker ka bago ka pwede mag-brokerage sa mga lupa. Ngayon, pwede ibang tao na hindi licensed ay they will work under the person who is a licensed person at mag-issue siya ng authority at kukuha sa PRC na authorized sila as agent of the broker. So, squeezy, ipadispar mo si BBM. Hindi naman abogado si BBM, hindi nga nakatapos ng college yan Squeezy, ikaw naman. Huwag mo naman ako lukuhin. Ruth Norris, dapat ikulong muna silang lahat pagkatapos sequester all the money and properties. Total, tama po yan, Ruth Norris, kasi naka-freeze naman So Dennis Kausing, my brother. Sige, tawag ka karon. Sige, Mauro Lingan. Bakit attorney walang video ang channel nyo? Mamaya, bibigyan natin. Nag-video ko kanina. Nag-video na ako kanina yung kay Hart, Evangelista. Tapos, squeezy support nyo to. Salamat po. Maynard Salviejo, wag na mangarap tumakbong. Hindi po ako nangarap. Hindi po yung pangarap. Intention po yan, Maynard Salviejo. But that intention remains to be seen. Kung magkaroon ako ng subscribers na 10 million, tatakbo po ako. Pero kung hindi, rest assured, hindi ako tatakbo. Your game is a scam shame. People think the insurance company is just like your simple health or car insurance. No, they guarantee bonds by the hundreds of millions. These kinds of insurance companies are rare. Yun. Lloyd's of London. Maynard Salviejo, maisingit lang, malapit na 3rd year anniversary ng pagkakapas lang kay Copper Silapid sa October 2, malapit na po. Hindi po rin siya nabibigyan. Nagtatago pa rin po yung ating mastermind. Your game is a scam shame. Think carefully at hindi kaya hulihin ni Nick Torre at hindi rin kayang hulihin ni General Nartates. Yan ang pinaka-problema. I think and I believe that General Bantag, na siya lang sana makapagsabi kung sino nag-utos sa kanya, is being protected. Yan ang ko. Ngayon, ang dami niyang kaklase sa PNPA. So, it is just possible. Sinabi rin ni Bonjing Remulla noon na protektado daw siya. So, think carefully. The goal of an insurance is to earn. Ayun. The goal of an insurance to earn, to paying the coverage as much as possible. So, assuming Mrs. Marcolita is owner. No, hindi siya owner po. Sinabi na hindi siya owner. Paano naman siya maging owner? Wala namang pera yan. Alam ko walang pera mga yan. Renato Oracion, Sir Toto, bakit hindi kasama ang SunWest? Yan ang tanong natin. Bakit hindi kasama? At Diskaya lang at Sims.
Cassandra Daisy, mastermind ang ikukulong yung pumirma ng budget, si BBM. Your game is a scam shame. In fact, assuming again, Mrs. Marcolita is the owner, hindi po siya maging owner. You can never be given the license, the authority to operate an insurance company kung tao ko lang. Dapat korporasyon po. So, a person can never be called an owner if it is a corporation that we are talking about. Pag corporation, pwede siya siguro, pero wala magtatanggap ng one-person corporation o PC. It must be a regular corporation na minimum of 5 shareholders. Squeezy, kailangan ng search warrant para makita ang tinatagong cash. Tama, kailangan talagang search warrant. Fernie Pinto, Cassandra Daisy, bothered at bruised na taya ng mamayan. So ito na ngayon, pasabihin ko, ang tanong ay ano ang legalidad ng 56 million na binigay ni Jesus Escudero? Sagot ko, walang legalidad ito. This is presumed to be what I called as unexplained wealth. Ngayon, ang isang protection lamang ni Heart Evangelista ay nang bago sila ikinasal, nag-agree sila ni Jesus Escudero, which is allowed under the family code, na kani-kanya silang property. Hindi pwede magiging conjugal ang property nila. So, ibig sabihin, dyan po safe si Heart Evangelista. Kaya kayo, mga babae na magaganda, kung makapag-asawa kayo ng kontraktor, huwag kayong pumayag na conjugal. Dapat separate ang property kahit mahirap lang kayo. Tapos, ang next is, kailangan, ang tanong naman, yung regalo ba ni Cheese kay Heart, pwede bang kukunin ng gobyerno yon? Sakaling mapatunayan si Cheese na nagnakaw. Ang sagot, pwedeng mabawi. Bakit? Kasi ang pinapayagan lamang po sa family code na regalo ay yung maliit na item. Substantially, $1 million yan, hindi yung pwede. So that is big. So it must be, dyan magsasuffer ngayon, iiyak man si Heart Evangelista, mapilitan siya isauli yan sa pamahalaan. Sakaling mapatunayan na si Cheese Escudero ay nagnakaw mula sa bayan sa pamamagitan ng budget insertions na ginagawa din ni Saldico. At ginagawa rin ni Romualdez. At syempre, naniniwala talaga ako, buong paniwala ko na si BBM ang sa likod ng lahat ng itong kaaswangan na ito. Kaya, yan po ang batas. Hindi siya pwede magbigay ng malaki, kailangan ko konti lang. Yan po ang batas sa pagbibigay ng regalo sa gitna ng mag-asawa. Okay? So, let us just hope that more information will come in at ang ICI ay magpalabas ng kalatas na gagawin na nilang live stream ang kanilang proseso. Hindi natin alam kung anong diskarte ginagawa nila. So, your game is a scam shame. I bet Heart did that. Cheese is a politician and did inamin naman po ni Kwan sa advice ni Miriam Santiago, Miriam Defensor Santiago, na ginawa niya na dapat hiwalayan kayo sa pera. Yan tawag niyang prenuptial agreement. So, squishy, pag nakulong si Cheese, aswangin si Heart ng ibang tao. Marolingan. So, dapat mag-resign na magturo na sa UP si Barry. Nakakahiya. Nakakaya, baka wala ng kredibilidad. I'm demanding from you, Barry Gutierrez, to resign. You are teaching your students in the College of Law UP. Yan pa naman pinaka-cream of the crop ng ating bansa, yung UP. Tapos tuturuan mo na muli. So, Cassandra Daisy, attorney, hindi magbabayad ang insurance kapag nalamang ninakaw ang budget. Ay, problema ng insurance yan. Pero pag umamin ang insurance, tinanggap kahit na may mga risgo, problema ng insurance yan. They have to pay. They have to build new flood control projects pag hindi gumana. Tinanggap niya ng insurance eh. Okay? So hanggang dyan lang po at maraming salamat. Hopefully na may spread ninyo itong ating lecture sa ngayon para maraming makakaalam at para naman maraming matututo at para naman sa inang bayan. Jerry Diaz's pre-wedding ring, iba naman ang pre-wedding. Itong binigay kay Heart, hindi yung pre-wedding ring. During the time after the wedding na yun.
So, Cassandra Daisy, bakit hindi pa imbestigahan si Sandro? O, yun ang problema pa natin. Bakit si Sandro? Okay, maraming salamat po. Halata namang naghahanap sila ng maipapahid sa kila Senator Marcolita. Yan ang infra projects na yan, required ang insurance. Your game is a scam shame. Don't bet Doc Toto in the ICI now. It's a skeleton commission. Kaya nga, ibig sabihin, the next inquiry natin is usisain natin itong mga insurance company kung nagbabayad ba sila o hindi. Kasi in the event na hindi na mabayaran ng contractor yung ginawa nila ay hindi na maibabalik, it is now the obligation of the insurance company. Last guarantor. Okay? So hanggang dyan lang po tayo. Maraming salamat po.